Nakalimutan ng aking anak na babae na ibaba ang telepono. Narinig ko na oras na raw para dalhin siya sa home for the aged. Pabigat raw siya. Wala akong sinabi, pero sa sandaling iyon, may bumali sa loob ko. Ipinagbili ko ang bahay sa 50 milyon. Bumalik sila mula sa business trip na nakangiti. Pero may sorpresa silang naghihintay. Hindi akma ang mga susi sa pinto. Nakakita sila ng sula sa may hakbang, at pagkatapos basahin, nagsimula silang sumigaw. At doon ko napagtanto na hindi nila iyon pababayaan lang. Ito pa lang ang simula. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan ka nakikinig sa comments. Tumunog ang telepono habang kinakayod ko ang huling meatloaf sa aking plato. Recipe ni Elena sa meatloaf. Kahit hindi kailanman eksakto ang lasa kapag wala ang hawak niya. Tiningnan ko ang color ay at napangiti kahit paano. Catalina, tatay, kumusta ka na? Ang boses niya ay may pamilyar na init na laging nagpapahigpit sa aking dibdib sa pag-ibig at kalungkutan. Naupo ako sa lumang recliner ni Elena. Ang balat na kiniskis na ng mga taon ng kanyang pagbabasa tuwing gabi. Alam mo naman ako, anak. Kakakain ko lang ng hapunan at magsasanay na manood ng balita. Hindi ko binanggit na tira ito mula 3 araw na ang nakalipas. O na nakatitig ako sa larawan ni Elena sa mantel sa halos 1 oras. Kumakain ka ba ng sapat? Alam mo, pwede ka nang mag-order ng groceries online ngayon. Di ba? Ipinakita ko sa iyo ang app. Kumakain ako ng marami. Maingat kong pinutol ang sinasabi niya. Kahit nagkaroon ako ng kaunting gulat kahapon. Nakalimutan kong patayin ang burner sa ilalim ng aking takuren ng kape. Buti na lang naamoy ko itong nasusunog mula sa sala. May katahimikan. Naimagin ko siyang nakakunot noo sa paang minana niya sa kanyang ina. Ang parehong maliit na kulubot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Tatay, baka dapat nating pag-usapan ang pagkuha ng taong magche-check sa iyo ng mas madalas. Sa tingin ni Julio, maayos lang ako, Catalina. Talaga, kumusta ang inyong business trip? Nasa Maynila kayo, di ba? Magtatapos ang conference bukas. Si Julio ang humahawak sa karamihan ng client meetings, habang ako ay nakaupo sa walang katapusang presentasyon tungkol sa digital marketing trends. Tumawa siya, pero parang sa pilitan. Pakinggan mo, tatay, siguro kailangan ko nang bumaba. May dinner plans kami ni Julio, kasama ang ilang potential investors. Siyempre, anak, mahal kita. Mahal din kita, tatay. Ingat ka sa sarili mo, ha? Narinig ko ang isang click. Pagkatapos ay mga kaluskos. Siguro nahulog niya ang telepono sa kanyang bag. Isip ko, habang inaabot ko para ibaba ang aking linya. Pero narinig ko ang mga boses, malabo, pero sapat na malinaw sa mikropono ng kanyang telepono. Julio, nakikita mo ba kung paano siya lumala? Boses ni Catalina, hindi na mainit at mapagmahal. Nakalimutan niyang patayin ang stove kahapon. Paano kung masunog niya ang bahay? Nagyelo ang aking kamay sa receiver. Parang yelo ang kumalat sa aking dibdib. Oras na para sa home for the aged, Catalina. Boses ni Julio, malamig at direkta. Pabigat na siya, at alam mo yan. Mabuting tao ang iyong tatay. Pero hindi na siya makakapamuhay ng mag-isa. Ang bahay ay halos 1 milyon na ang halaga ngayon. Ang tono ni Catalina ay puro kalkulasyon na. Sa market ng Maynila, siguro makukuha natin ang 50 milyon, o higit pa. Eksakto. Parang nasiyahan si Julio. Pwede nating ibenta, ilagay siya sa disenteng lugar. Hindi masyadong mahal, at sa wakas mabili ang bahay sa Tagaytay na pinapangarap natin. Iyong may tanawin ng bundok. Tumawa ang aking anak na babae. Talagang tumawa. Diyos ko, Julio, sana nakita mo siya ngayong gabi. Sobrang pasasalamat lang sa pakikinig sa akin. Wala siyang ideya na pinaplano natin ito. Habang mas matagal tayong maghintay, mas lalabo siya. Dapat nating gawin habang lubos pa siyang nagtitiwala sa atin. Nahulog ang telepono mula sa aking namamanhid na mga daliri. Bumagsak sa hardwood floor na inilagay namin ni Elena nang magkasama 23 taon na ang nakalipas. Bawat tabla na inilagay ko sa aking sariling mga kamay. Bawat pako na ipinako sa pag-iisip ng kinabukasan ng aming pamilya. Naupo ako sa biglaang katahimikan ng aking walang laman na bahay. Nakatitig sa larawan ni Elena. Parang tumatagos ang kanyang mga mata sa akin, na may ekspresyong hindi ko lubos na mabasa. Pagkabigo, babala, o siguro ang kakilakilabot na kalaman na dumating sa mga umalis na sa mundong ito. Ang lolo na oasan sa halway, regalo ni Elena sa akin sa aming ika-negatibo 15 anibersaryo, ay tiktak ng matatag sa lumalaking dilim. Sa labas, nagsimula ang unang mga kuliglig ng tagsibol sa kanilang gabi na awit sa hardin na itinanim ni Elena.
at pinangangalagaan ko pa rin. May malamig at matigas na nanirahan sa aking dibdib. Pinalitan ang init na naramdaman ko sa pakikinig sa boses ng aking anak na babae, ilang sandali lang ang nakalipas. Ang aking mga kamay na nagtagal mula sa mga dekada ng trabaho sa konstruksyon. Dahan-dahang nagkuripas sa mga kamao. Akala nila pabigat ako. Akala nila nalilito ako. Walang magawa. Handa ng pamahalaan at itapon. Gastos na nila ang aking pera. Pinaplano na ang kanilang bagong buhay sa aking libingan. Pero hindi pa ako patay. At hindi ako kasing lito gaya ng akala nila. Hindi ko alam kung gaano katagal akong naupo roon sa dilim. Ang mukha ni Elena na nakamasid sa akin mula sa pilak na frame sa entablo. Iba na ang pakiramdam ng bahay. Parang narinig ng mga dingding mismo ang pagtataksil ng aking anak na babae at humihinga ng malalim. Hindi matatag ang aking mga binti nang tumayo ako, sa wakas, para buksan ang lampara. Ang mainit na ilaw ay bumagsak sa sala na pinuno namin ng paisa-isa. Bawat bagay na pinili ng may pag-iingat at ipinagtipid ng may sakripisyo. Ang burgundy na sofa kung saan dating nakakulot si Catalina habang gumagawa ng homework. Ang coffee table na ginawa ko sa garahe. Pinakinis habang naglalaro siya sa aking paanan. Naglakad ako papuntang kusina at binuksan ang drawer kung saan ko inilalagay ang mga lumang resibo at papeles. Natagpuan ng aking mga daliri ang folder na hinintay ko nang walang malay. 20 taon ng financial records na hindi ko itinapon dahil palaging sinasabi ni Elena, hindi mo alam kung kailan mo ito kailangan. Mga resibo sa tuition sa Universidad ng Pilipinas. 2,500,000 sa loob ng 4 na taon. Naalala ko ang mga double shift. Umuwi na may alikabok ng semento sa buhok at plaster sa ilalim ng aking mga kuko. Si Elena ay may naghihintay na kape at minamasahe ang aking mga balikat habang nagbabayad ako ng bills sa mismong mesa sa kusina. Ramon, pinapatay mo ang sarili mo sa trabaho. Sabi niya isang gabi, habang pinapanood akong kalkulahin kung paano makakayang bayaran ang spring semester ni Catalina. Dapat ay mas maganda kaysa sa atin ang makukuha niya. Elena. Matalino siya para sa anumang bagay. Hinalikan ni Elena ang tuktok ng aking ulo. Huwag mo siyang bigyan ng labis na makakalimutan niyang magpasalamat. Dapat ay nakinig ako. Diyos ko. Dapat ay nakinig ako. Nandoon din ang mga resibo sa kasal. 1,800,000 para sa isang araw. Sinabi ko kay Catalina na kaya natin ang 300,000. Siguro 500,000 kung magtitipid tayo. Pero umiyak siya. Talagang umiyak. Tungkol sa kanyang dream wedding. Nagtrabaho ako ng weekends sa loob ng 6 na buwan na nag-install ng hardwood floors para sa kaibigan kong kontraktor na nagbabayad sa akin ng cash. Tatay, ikaw ang pinakamabuting ama sa mundo. Bulong niya sa aming sayaw. Ang kanyang ulo sa aking balikat. Ang kanyang wedding dress na nagkakaluskos sa aking rented tuxedo. Hindi ko malilimutan ito, pero nakalimutan niya. Tulad ng nakalimutan niya kung sino ang kosegn sa kanyang unang karloan nang hindi pa sapat ang kanyang credit. Tulad ng nakalimutan niya kung sino ang tumawag para makuha siya ng marketing job nang walang trabaho, siya sa loob ng 8 buwan pagkatapos ng graduation. Natagpuan ko ang bank statements mula 2 taon na ang nakalipas matapos mawalan ng posisyon, si Julio bilang financial advisor, sa mga dahilan na hindi nila lubos na ipinaliwanag. Pansamantala silang tumira, hanggang makahanap si Julio ng bago. Hindi ko sila siningil ng upa. Binayaran ko ang nadagdag na utility bills. Binili ang groceries para sa 3 matanda sa halip na isang malungkot na balo. Si Julio ay tatapik sa aking balikat at tatawagin akong pinakamapagbigay na tao sa Pilipinas. Si Catalina ay yayakap sa akin at sasabihin, Tatay, babayaran ka namin kapag nakabangon na kami. Nakabangon na sila sa loob ng mahigit 1 taon. Parehong may magandang trabaho. Parehong kumikita ng higit sa akin kailanman. Pero hindi nila binanggit ang paglipat. Hindi binanggit ang pagbabayad sa akin. Ang anniversary dinner na binayaran ko noong nakaraang buwan. 12,000 sa mamahaling steakhouse sa lungsod, dahil sinabi ni Julio na nararapat nilang ipagdiwang. Ang car repair bill na binayaran ko nang kailanganin ng bagong transmission, ang BMW ni Julio. 170,000 na naglinis sa aking emergency fund. Si Ramon ay parang ama sa akin. Sinabi ni Julio sa kanyang mga kaibigan sa kanilang huling barbecue. Ang kanyang braso sa aking mga balikat. Swerte ko talaga na nakapangasawa sa pamilyang ito. Ipinagmalaki ko, talagang ipinagmalaki, ang pagiging mapagbigay na biyenan. Ang lalaking nag-alaga sa kanyang pamilya, kahit ano ang halaga. Naglakad ako papuntang kwarto ni na Elena at ako. Hindi pa nagbabago pagkatapos ng 2 taon. Ang jewelry box niya ay nasa dresser. Ang kanyang reading glasses na nakatiklop sa tabi ng lampara. Binuksan ko ang bottom drawer
kung saan ko inilalagay ang aming mahahalagang papeles at hinila ang aming orihinal na house deed. Ramon at Elena Santos binili noong 2002. Walang layen, walang consigners, walang komplikasyon. Pangalan ko lang ngayon na wala na si Elena. Nakatayo roon sa kwarto kung saan ginugol ni Elena ang kanyang huling mga araw. Napaligiran ng lahat ng itinayo namin na magkasama. Naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Nandoon pa ang sakit. Matulis na parang basag na salamin. Pero sa ilalim nito, may mas matigas na nabubuo. Gusto nila akong ilagay sa home for the aged at ibenta ang gawa ng aking buhay. Akala nila matanda na ako. Lito, masyadong mapagpasalamat sa kanilang atensyon para lumaban. Tiningnan ko ang larawan ni Elena sa nightstand. Naalala ang kanyang boses mula sa mga taon na iyon. Huwag mo siyang bigyan ng labis na makakalimutan niyang magpasalamat. Well, Elena, talagang nakalimutan ng ating anak na babae. Pero malapit na niyang maalala na ang kanyang matandang ama ay hindi kasing walang magawa gaya ng akala niya. Naglakad ako papuntang home office ko at hinila ang business card na iningatan ko sa aking desk drawer sa loob ng 3 taon. Thomas Fernandez, Real Estate Attorney. Pinilit ni Elena na makipagkita kami sa kanya pagkatapos ng kanyang diagnosis ng cancer. Para siguraduhin na maayos ang aming affairs. Oras na para sa isa pang consultation. Kinabukasan, naglakad ako sa aking bahay na parang estranghero na unang beses makakakita. Pero sa halip na makita ang tahanan, nakikita ko kung ano ang nakikita ni Catalina at Julio. Square footage, market value, liquid assets. Sa kusina, hinaplos ko ang granite countertop na ininstall ko mismo. Nagtatrabaho sa ilalim ng lampara pagkatapos ng regular na trabaho. Dahil hindi natin kayang kumuha ng contractors. Pinili ni Elena ang pattern. Speckled gray na may veins ng ginto na sumasalo sa umaga na liwanag. Gumagawa siya ng kape sa counter na ito tuwing umaga sa loob ng 16 na taon hanggang inalis ng cancer ang kanyang lakas. Naalala ko ang umaga ng Pasko ng 3 taong gulang na si Catalina ay gumawa ng kanyang unang hakbang mula sa refrigerator papunta sa nakalahad na braso ni Elena. Pareho kaming umiyak sa tuwa. Si Elena na yumakap sa ating anak, at umikot habang ako ay nagmamadali para sa kamera. Naglalakad na ang babi natin sa ating bahay. Bulong ni Elena, luha ang tumutulo sa kanyang mukha. Sa bahay na itinayo natin para sa kanya. Ang sala ay may 25 taon ng umaga ng Pasko. Nakikita ko pa rin ang mukha ni 7 taong gulang na Catalina na sumaya sa dollhouse. Ginugol ko ang 3 buwan na ginagawa sa garahe. Nagtatrabaho ng lihim pagkatapos niya matulog. Si Elena ay nagtahi ng maliliit na kurtina para sa mga bintana. Gumawa ng miniature furniture mula sa cardboard at fabric scraps. Tatay, katulad ito ng ating bahay, sigaw ni Catalina. At, ginawa ko itong perpektong replika hanggang sa maliit na bay window sa kanyang kwarto. Ang bay window na iyon ay nagkakahalaga sa akin ng 6 na buwan ng overtime. Nakita ito ni Elena sa magazine at nahulog sa ideya ng pagbabasa roon tuwing hapon. Natuto akong maghiwa ng Angles na hindi ko pa nagagawa. Sinusukat muli hanggang sumakit ang aking likod sa pag-crawl sa frame. Ramon, hindi natin ito kayang bayaran. Nag-alala si Elena nang makita akong nagmamarka ng measurements sa dingding. Gusto mo ito, makukuha mo ito. Sinabi ko sa kanya, gagawin ko itong maayos. Umakyat ako sa lumang kwarto ni Catalina. Kulay-dilay pa rin ang ipininta niya para sa kanyang ika-negatibo, 16 na nakaarawan. Pinalamutyan pa rin ng mga larawan ng kanyang high school friends at college memories. Ang kwarto kung saan ko siya inugoy sa Colicky Nights bilang babi, kung saan tinulungan siya nina Elena at ako sa algebra homework sa maliit na puting desk na ginawa ko para eksaktong kasya sa ilalim ng bintana. Ang master bedroom ang pinakamahirap. Ang side ni Elena ng kama ay may kanyang water glass pa rin sa nightstand. Ang kanyang bookmark pa rin sa page 200 at 47 ng nobelang hindi niya natapos. Ginawa ko ang walk-in closets na ito sa aking sariling mga kamay. Custom designed para sa height ni Elena. Perpekto, ang kanyang mga damit ay nakasabit pa rin roon. May amoy pa rin ng kanyang pabango. Ito ang kwarto kung saan namin pinlano ang aming kinabukasan. Kung saan kami nagbulungan tungkol sa aming pangarap para kay Catalina. Kung saan namatay si Elena na hawak ang aking kamay habang tumutunog ang mga makina sa paligid namin. Pangako mo na hindi mo sila pababayaan na samantalahin ka. Sabi niya malapit sa wakas. Ang kanyang boses ay bulong lang. Masyado kang mabuti, Ramon. Masyado kang mapagbigay. Pangako mo na alagaan mo ang sarili mo. Nangako ako. Pero hindi ko tinupad ang pangakong iyon, di ba? Sa aking home office, natagpuan ko ang folder ng construction photos na iningatan ni Elena.
Mga larawan ko na naglalagay ng foundation noong tagsibol ng 2002. 25 taon na mas bata at 50 kilo na mas malakas. Ako at ang aking crew na nag-install ng frame. Si Elena na may hard hat na nagdadala ng lemonede sa mainit na araw ng tag-init. Ang kanyang tiyan na nagsisimula ng lumaki kay Catalina. Ang financial records mula sa mga taon na iyon ay nagsasabi ng kwento na hindi masasabi ng mga laawan ni Elena. Second mortgage, personal loan mula sa aking kapatid. Si Elena na nag-part-time job sa school district para tumulong sa materials costs. Kumain kami ng beans at kanin sa loob ng mga buwan. Nagmaneho ng mga kotse na pinagsama-sama ng dasal at duct tape. Pero itinayo namin ang bahay na ito sa aming pawis, aming sakripisyo, aming pag-ibig sa isa't isa at sa pamilya na aming ginagawa. At ngayon ang aking anak na babae, ang Bobby na gumawa ng unang hakbang sa kusinang ito. Ang batang naglaro sa yard na nilandscape ko sa aking sariling kamay. Gusto ibenta lahat at ilagay ako sa home for the aged na parang hindi maginhawang piraso ng muebles. Kinuha ko ang business card ni Tomas Fernandez mula sa aking desk drawer. Ang mga gilid ay gasgas na mula sa 3 taon ng paghawak. Pero malinaw pa rin ang numero ng telepono. Akala ni na Catalina at Julio na nakikipag-ugnayan sila sa isang lito na matanda na magpapasalamat sa anumang scrap ng atensyon na ibibigay nila. Akala nila mahina ako, walang magawa, handa nang ibigay ang gawa ng aking buhay ng walang laban. Malapit na nilang malaman kung gaano sila mali. Tinawagan ko ang numero ni Tomas at pinakinggan itong tumunog. Ang aking mga kamay na matatag na parang bato. Sa labas, ang umaga ng tagsibol ay maliwanag at malinaw. Ang uri ng araw na minahal ni Elena. Ang uri ng araw para sa bagong simula. Ang law offices ni Fernandez at Associates ay nasa ikalawang palapag ng isang katamtamang brick building sa Avenida ng Makati. Ang uri ng lugar na dalubhasa sa pagtulong sa ordinaryong tao sa totoong problema sa halip na impress ang corporate clients. Pinili ko ang aking pinakamabuting suite, ang charcoal gray na pinili ni Elena para sa akin na isuot sa kanyang libing. At dumating 15 minuto ng maaga, ang aking mga kamay na bahagyang nanginginig habang nag-sign in sa reception desk. Si Tomas Fernandez ay mas bata kaysa sa inaasahan ko. Siguro 55, na may graying temples at ang pasyenteng asal ng isang lalaking nakarinig ng bawat family horror story ng 2 beses. Ang kanyang opisina ay puno ng law books at family photos, isang asawa, 2 teenagers, isang golden retriever, ang uri ng normal na buhay na sinubukan naming itayo ni Elena. G. Santos, mabuting makita ka ulit. Si Tomas ay nagbuhos ng kape mula sa maliit na machine sa sulok. Ang mayamang amoy na pumupuno sa espasyo sa pagitan ng legal documents at filing cabinets. Naalala ko kayo ni Elena mula ilang taon na ang nakalipas. Pasensya na sa iyong pagkawala. Salamat. Tinanggap ko ang kape. Nagulat sa kung gaano matatag ang aking boses. Kailangan kong pag-usapan ang isang bagay na delikado tungkol sa aking anak na babae at manugang. Si Tomas ay naupo sa likod ng kanyang desk, pen ready. Nakikinig ako. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang tawag sa telepono, ang narinig na usapan, ang kanilang plano na ibenta ang aking bahay at ilagay ako sa home for the aged. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Tomas. Pero nahuli ko siyang umiling ng bahagya ng ilaawan ko ang kanilang sigasig na gastusin ang aking pera sa kanilang dream house sa Tagaytay. Sa kasamang palad, G. Santos, ang senaryong ito ay mas karaniwan kaysa sa inaakala mo. Si Tomas ay naglagay ng kanyang pen at sumandal sa kanyang upuan. Madalas na ipinapalagay ng mga adult children na alam nila kung ano ang pinakamabuti para sa kanilang matatandang magulang. Lalo na kapag may mahalagang assets na kasangkot. Pero hindi nila talaga magagawa ang anumang bagay. Diba? Ibig sabihin, legally. Magsimula tayo sa basics. Ang bahay ay titled sa iyong pangalan lang mula nang pumanaw ang iyong asawa. Tama. Iyon ang tama. Si Elena at ako ay jointly owned ito. Pero nang siya ay pumanaw, automatikong napunta sa akin. Kung dayon, legally speaking, ang iyong anak na babae at manugang ay walang anumang claim sa iyong property. Hindi nila maibebenta. Hindi nila mapipilit kang pumasok sa care facility. Hindi sila makakapagdesisyon tungkol sa iyong assets nang walang iyong explicit consent. Si Tomas ay humila ng legal pad mula sa kanyang drawer at nagsimulang magsulat ng notes. Ang bahay ay sa iyo. Period. Ang relief ay dumaloy sa akin. Sinundan agad ng isang bagay na mas matulis. Kaya kung gusto kong ibenta ito mismo, pwede mo itong ilagay sa market bukas kung pipiliin mo. Ito ang iyong property, iyong desisyon. Si Tomas ay tumingin mula sa kanyang notes. Maaari ko bang itanong kung bakit mo isinasaalang-alang ang opsyong iyon? Iniisip ko ang tawa ni Catalina nang tawagin niya akong pabigat.
Ang malamig na kalkulasyon ni Julio ng aking halaga. Ang 25 taon ng sakripisyo na nabawasan sa real estate transaction. Akala nila walang magawa ako, Lito. Akala nila pwede nila akong pamahalaan na parang piraso ng property. Ang aking mga kamay ay nagkuripas sa paligid ng coffee cup. Siguro oras na naipakita ko sa kanila kung gaano katalas ang aking isip. Si Tomas ay tahimik sa isang sandali. Pinag-aralan ang aking mukha. Ang housing market sa Maynila ay incredibly strong ngayon. Lalo na sa inyong neighborhood. Ang mga properties ay naibebenta sa loob ng mga araw. Madalas para sa cash offers na higit sa asking price. Siya ay nag-pause. Kung seryoso ka sa mabilis na pagbebenta, bago bumalik ang iyong anak na babae, at manugang mula sa kanilang trip, gaano kabilis ito mangyayari? Sa tamang buyer, at marami ang investors na naghahanap ng properties na katulad ng inyo, pwede nating makumpleto ang sal sa loob ng 1 linggo. Siguro mas mababa. Si Tomas ay sumandal pasulong. Pero G. Santos, ito ay major decision. Kapag naibenta mo na, walang balikan. Itinayo ko ang bahay na iyon sa aking sariling mga kamay. G. Fernandez. Bawat tabla, bawat pako, bawat custom detail. Alam ko eksakto kung ano ang ginagawa ko. Ginugol namin ang susunod na oras na pinag-usapan ang practicalities. Market value estimates, cash buy networks, legal requirements. Ipinailuwanag ni Tomas na pwede niyang ihanda ang lahat sa loob ng 24 oras kung seryoso ako sa pagpapatuloy. Ang consultation fee ay 12,000. Sabi ni Tomas habang naghahanda akong umalis. Kung magpapatuloy ka, ilalapat iyon sa aking legal fees para sa sal. Binayaran ko ng cash, napakiramdam na mas malinaw ang isip kaysa sa mga buwan na nakalipas. Naglalakad na puntang aking truck sa liwanag ng tagsibol. Naramdaman ko ang aking telepono na nagvibrate sa aking bulsa. Lumitaw ang pangalan ni Catalina sa screen, at sa unang pagkakataon mula sa kanyang pagtataksil, napangiti ako. Tumunog ang telepono ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Naimagin ko siya sa ilang hotel lobby sa Maynila. Siguro tinitingnan ang kanyang relo. Nagtataka kung bakit hindi tumatalon ang kanyang mapagpasalamat na matandang ama na sagutin ang kanyang tawag. Hayaan mo siyang magtaka. Hayaan mo sila ni Julio na gumawa ng plano tungkol sa aking kinabukasan. Aking bahay, aking buhay. Naghihintay sila ng sorpresa ng kanilang buhay. At tuloy na tumunog ang telepono habang umakyat ako sa aking truck. Ang business card ni Tomas Fernandez na ligtas sa aking wallet. At isang plano na nabubuo sa aking isip na magtuturo sa aking walang utang na loob na anak na babae kung sino talaga ang kanyang kinahahara. Itinayo ko ang aking buhay mula sa wala ng 1 beses. Siguradong pwede kong gibain at itayo ulit sa aking sariling terms. Sa wakas ay tumigil ang telepono sa pagtunog. Pero alam ko na tatawag siya ulit. Palagi niyang ginagawa kapag may kailangan siya mula sa matanda. Sa pagkakataong ito ay makakakuha siya ng higit sa inaasahan niya. Sa oras na makarating ako sa aking driveway, ang confidence ay pinalitan ang tremor sa aking mga kamay. Ang mga salita ni Tomas Fernandez ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ito ang iyong property, iyong desisyon. 25 taon ng pag-aalangan, at second guessing ay nawala na parang ambon sa Maynila sa umaga na araw. Binubuksan ko ang aking front door nang tumunog ulit ang telepono. Sa bintana, nakikita ko itong nag-vibrate laban sa kitchen counter kung saan ko ito iniwan. Lumiwanag ang pangalan ni Catalina sa screen, at sa unang pagkakataon mula sa kanyang pagtataksil, napangiti ako. Hayaan mo siyang mag-alala sa isang sandali. Hayaan mo siyang magtaka kung bakit hindi nagmamadali ang kanyang mapagpasalamat na matandang ama na sagutin. Nagbuhos ako ng 1 baso ng tubig, huminga ng malalim, at sinagot sa ika-6 na ring. Tatay, nandyan ka na. Ang boses ni Catalina ay halos kumikinang sa artificial enthusiasm. Nagsisimula na akong mag-alala nang hindi ka sumagot kanina. Pasensya na, anak. Lumabas ako para sa ilang errands. Pinanatili kong mainit ang aking tono. Grandfatherly. Kumusta ang Maynila sa inyo? Alam mo kung paano ang mga business conferences. Pero pakinggan mo, may pinakamagandang balita ako. Siya ay nagpause para sa dramatic effect. Si Julio at ako ay naglaplano ng isang bagay na espesyal para sa iyo. Higit kong hinigpitan ang telepono. Ang aking knuckles na pumuti. Gusto naming itreat ka sa bakasyon. Nararapat mo ang pahinga at relaksasyon pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo mula nang mamatay si nanay. Ang kanyang boses ay may practice sympathy na ngayon ko kinikilala bilang manipulation. May magandang lugar na natagpuan kami. Parang resort, pero may medical staff sa kamay. Kung sakali mang kailangan mo ng anuman. Isang resort na may medical staff.
Ang aking panga ay nagkuripas ng matigas na parang mabasag ang aking ngipin. Mukhang maganda iyan, anak. Hindi mo na kailangang mag-abala ng ganoon para sa akin. Naku, pamilya ka. Boses ni Julio mula sa background. Siguro nakikinig siya sa speakerphone. Ginawa na namin ang lahat ng arrangements. Kailan mo iniisip? Nagawa ko. Alam na gusto nila akong maalis, bago sila bumalik para kunin ang kanilang inheritance. Well, dapat ay nakabalik na kami sa susunod na Biyernes, sabi ni Catalina. Sana ay handa ka na sa oras na iyon. Magpack lang ng ilang damit at personal items. Alam mo, ang essentials. Ang essentials. Hindi ang photo albums na maingat na inayos ni Elena. Hindi ang furniture na ginawa ko sa aking sariling kamay. Ang essentials lang para sa isang matanda na inililipat para mamatay. Sa totoo lang, Catalina, may sorpresa rin ako para sa inyo kapag bumalik kayo. Tatay, anong uri ng sorpresa? Parang tunay na nasiyahan siya. Siguro iniimagine na nagsigna ko ng papers o ginawa ang kanilang trabaho ng mas madali. Naglakad ako papuntang bay window na ginawa ko para kay Elena. Tumingin sa labas sa hardin na itinanim niya. Ang porch swing, kung saan ginugol namin ang hindi mabilang na gabi na pinaplano ang aming kinabukasan. Ito ay isang bagay na pinagtatrabahuhan ko mula sa aming huling usapan. Sa tingin ko ay magugulat kayo ng husto. Sobrang sweet mo, tatay. Pag-uusapan natin ang lahat kapag nakauwi na kami. Okay, magpahinga ka at ayusin namin ang iba pa. Sweet. Tinawag niya akong sweet habang pinaplano na nakawin ang aking buhay. Anak, mahal kita. Mahal din kita, tatay. Kita tayo sa Biyernes. Namatay ang linya at inilagay ko ang telepono nang may mas matatag na mga kamay kaysa sa mga linggo na nakalipas. Naglakad ako papuntang home office at binuksan ang aking laptop. Ang screen na sumindi sa mga posibilidad na hindi ko pa naisip noon. Ang aking mga daliri ay nag-hover sa keyboard sa isang sandali bago ko i-type. Real Estate Agents, Maynila. Ang search results ay pumuno sa aking screen na parang bala sa digmaan na handa na akong labanan. Palagi akong methodical. 25 taon bilang construction engineer ay nagturo sa akin na mag-research ng lubos bago gumawa ng desisyon. Ngayong gabi, ang methodical na tsura na iyon ay magsisilbi sa ibang layunin. Nag-click ako sa mga agent profiles, inihambing. Ang success rates at client testimonials na parang inihahambing ko, ang structural steel suppliers. Makati, Pasig, Quezon City, mga neighborhood kung saan ang mga bahay ay naibebenta sa uri ng pera na pinapangarap na ni Catalina at Julio. Isang pangalan ang patuloy na lumilitaw sa top results. Benito Cruz, 43 taong gulang, dalubhasa sa Kicksales, average 18 araw mula listing hanggang closing. Ang kanyang larawan ay nagpapakita ng professional smile at confident eyes, ang uri ng lalaking makakapagpagana ng mabilis. Ang kanyang testimonials ay eksakto kung ano ang kailangan kong makita. Naibenta ni Benito ang aming bahay sa 6 na araw. Cash buyer lined up sa loob ng 48 oras. Smooth closing, walang komplikasyon. Tinitigan ko ang kanyang direct phone number, nakitang-kita sa ilalim ng kanyang credentials. Ito na, ang sandali na magsisimula ng lahat. Kapag ginawa ko ang tawag na ito, walang balikan sa pagiging mapagpasalamat. Manageable na matanda na inaasahan ng aking anak na babae. Parang nakamasid sa akin ang larawan ni Elena sa aking desk. Parang naririnig ko ang kanyang boses. Ramon, sigurado ka ba rito? Sigurado ako. Mas sigurado kaysa sa anumang bagay mula sa kanyang libing. Tinawagan ko ang numero ni Benito Cruz nang may matatag na mga daliri. Benito Cruz, Cruz Real Estate. Paano ko kayo matutulungan? G. Cruz. Ang pangalan ko ay Ramon Santos. Interesado akong ibenta ang aking bahay ng mabilis. Gaano kabilis talaga ito mangyayari? Well, G. Santos, depende iyan sa ilang factors. Pero sa tamang property at pricing strategy, nakapag-close ako ng deals sa loob ng 1-0 araw sa cash buyers. Anong timeline ang inyong tinitingnan? 1-0 araw. Ang aking puso ay bumibilis laban sa aking ribs. 1-0 araw. Ganun kabilis. Absolutely. Ang market sa Maynila ay incredibly hot ngayon. Lalo na para sa well-maintained properties sa established neighborhoods. Pwede ninyo bang sabihin ng kaunti tungkol sa inyong bahay? Tumingin ako sa paligid ng aking kusina. Nakikita ito sa mata ng buyer sa unang pagkakataon. 2-story, 315 square meters, built in 2002, Makati area, 3 bedrooms, 2.5 baths. Pinanatili ko itong maayos. Ginawa ko ang karamihan ng trabaho mismo sa mga taon. Ang boses ni Benito ay sumigla sa interes.
Mukhang eksakto kung ano ang hinahanap ng ilang aking investors. Original owner, well-maintained, established neighborhood. Iyon ang premium selling points. Interesado ba kayo sa property assessment? Gaano kabilis kayo makakapunta? Pwede ako roon ngayong hapon kung available kayo. Sabihin nating 3 oras. Tiningnan ko ang oasan. Lampas na sa tanghali. 3 oras ay perpekto. Hayaan ninyo akong ibigay ang address. Pagkatapos kong ibaba, naupo ako sa biglaang katahimikan ng aking kusina. Ang laki ng ginawa kong hakbang na nagsisimula ng manirahan sa aking dibdib. Sa 3 oras, isang estranghero ang maglalakad sa bahay na itinayo namin ni Elena na magkasama. Nag-asag ng dollar values sa aming memories. Ginugol ko ang susunod na 2 oras na naglilinis ng obsessive old habits mula sa panahon ni Elena nang ipilit niyang spotless ang bahay para sa anumang bisita. Dinus ko ang bay window, inayos ang throw pillow sa couch, siguraduhin na ang bawat surface ay kumikinang. Pero iba ang pakiramdam ng paglilinis na ito. Hindi ako naghahanda para sa guests. Naghahanda ako para sa execution. Eksakto sa 3 oras, tumunog ang doorbell. Pinakinis ko ang aking shirt. Huminga ng malalim na may amoy ng lavender sachets ni Elena, na nakatago pa rin sa linen closet, at naglakad papuntang front door. Ang aking kamay ay bahagyang nanginginig habang isinasara ito sa brass door knob na ininstall ko mismo 15 taon na ang nakalipas. Lampas sa pintong ito ay naghihintay ang aking salvation o damnation. Inikot ko ang handle at binuksan ang pinto sa aking kinabukasan. Si Benito Cruz ay eksakto sa kanyang larawan, professional pero approachable. Early 40s, na may confident bearing na mula sa mga taon ng successful deals. May dala siyang leader portfolio at tablet, at sa sandaling pumasok siya, lumaki ang kanyang mga mata. Wow! Huminto siya sa aking entryway. Ang kanyang tingin na naglalakbay pataas sa crown molding na ininstall ko, sa kamay hanggang sa hardwood floors na pinili namin ni Elena ng magkasama. G. Santos, ito eksakto kung ano ang inaasahan ko. Pinanood ko siyang kunin ang details. Ang paan ng pagpasok ng hapon na liwanag sa bay window ni Elena. Ang seamless flow mula living room hanggang dining room na nakamit ko sa pag-alis ng load-bearing wall at pag-install ng beam. Ang kanyang appreciation ay tunay, professional. Hindi ka nagbibiro tungkol sa pagpapanatili ng lugar na ito. Hinila niya ang kanyang tablet at nagsimulang kumuha ng photos. Ang hardwood floors na ito sa buong original. Ininstall ko mismo noong 2004. Gusto ni Elena ng bagay na tatagal. Kaya pumili kami ng 3 paghahati, 4 in solid nara. Natagpuan ko ang sarili kong nahuhulog sa pamilyar na RYTM ng pagtalakay sa aking trabaho. Ipinagmamalaki kahit sa lahat ng nangyayari. At ang kusinang ito, si Benito ay huminto sa granite countertop. Hinaplos ang gilid. Custom installation every inch. Pinili ni Elena ang pattern. Sabi niya ang gold veining ay nagpapaalala ng sikat ng araw. Bahagyang nahuli ang aking boses. Ginugol ko ang 3 weekends na ginagawa ang measurements ng perpekto. Si Benito ay nagtatype ng notes sa kanyang tablet. Kinukuhanan ng larawan ang custom cabinets. Sinusubukan ang faucets at outlets ng may thoroughness ng isang nakakaalam kung ano ang gusto ng buyers. G. Santos, kailangan kong maging honest sa iyo. Sa aking 15 taon na ginagawa ito, bihira kong makita ang properties na pinananatili sa standard na ito. Ako ay engineer, dating engineer. Naniniwala ako sa pagbuo ng tama sa unang pagkakataon. Ipinapakita iyan. Ipinakita niya ang living room. Pwede ba? Tumango ako. Sinundan siya habang pinahahalagahan niya ang open floor plan. Ang built-in bookcases na nakapalibot sa fireplace. Ang paraan ng decorating choices ni Elena na ginawa ang aming construction project na tahanan. Ang bay window na ito, custom work, ginawa ko para sa aking asawa. Gusto niya ng reading nook. Naimagine ko siya roon na may mystery novels at afternoon tea. Ang kanyang reading glasses na nakapatong sa kanyang ilong. Si Benito ay nagsusukat na ngayon. Ang kanyang excitement na bahagyang nakapigil. G. Santos, kailangan kong ipakita sa iyo ang ilang comparable sales. Hinila niya ang listings sa kanyang tablet. Katulad na properties sa lugar na ito ay naibebenta sa 48 milyon hanggang 52 milyon. Ang aking dibdib ay humigpit. Higit yan kaysa sa inestimate ni na Catalina at Julio sa kanilang malupit na usapan. Pero given ang condition at custom features ng inyong tahanan, iniisip kong i-price ito sa 50 milyon. Dapat ay mabilis itong umikot habang nakakakuha ka ng top dollar. 50 milyon. Naupo ako ng mabigat sa reading chair ni Elena. Ang numero na umiikot sa aking ulo. Ganun kalaki. Nagawa ko. G. Santos, nakaupo ka sa gold mine.
Ang properties na katulad nito ay bihira lumabas sa market, lalo na sa kondisyon na ito. Ang boses ni Benito ay may confidence ng isang nakakaalam ng kanyang business. May investment group ako na naghahanap ng eksakto sa uri ng property na ito. Anong uri ng investment group? Dalubhasa sila sa high-quality rental properties at established neighborhoods. Nagbabayad sila ng cash. Walang financing contingencies. Walang repair negotiations. Pwede silang mag-close sa 1-0 business days. 1-0 business days. Si Catalina at Julio ay babalik mula sa Maynila sa 8 araw. Inaasahan na makita ang kanilang mapagpasalamat. Manageable na ama. Handa nang ipack off sa kanilang resort. Ano ang catch? Bakit ganun kabilis? Ngumiti si Benito. Walang catch. Cash ibig sabihin walang loan delays. Walang appraisal contingencies na makakapatay sa deal. Ginagawa nila ang sariling inspections. Pero frankly, ang inyong bahay ay nasa mas magandang syape kaysa sa karamihan ng new construction. Nakikita ko. Tumingin ako sa paligid ng living room kung saan gumawa ng unang hakbang si Catalina. Kung saan nag-host kami ni Elena ng Christmas mornings at birthday parties at quiet Sunday afternoons. Nagbabasa ng dyaryo ng magkasama. Kailan ko kailangang lumabas? Standard contract ay nagbibigay sa iyo ng 30 araw pagkatapos ng closing. Pero flexible sila kung kailangan mo ng higit. Ang main thing ay getting clear title at completing the paperwork. Iniisip ko ang boses ni Catalina sa telepono na tinatawag akong sweet habang pinaplano na nakawin ang aking buhay. Iniisip ko ang malamig na kalkulasyon ni Julio na binabawasan ako sa pabigat na pamamahalaan. Iniisip ko ang babala ni Elena tungkol sa pagiging masyadong mapagbigay, masyadong mapagtiwala. Gawin natin ito. Ang professional mask ni Benito ay nawala sa isang sandali. Nagpapakita ng tunay na excitement. Excellent choice, G. Santos. Tatawagan ko sila ngayon. Pinanood ko siyang tumawag. Narinig siyang ilaawan ang aking property nang may enthusiasm ng isang nakahanap ng Burid Treasure. Makati area, original owner, immaculate condition, custom features throughout. Tinapos niya ang tawag ng may malawak na ngiti. Gusto nilang magpatuloy agad. Pwede kong ihanda ang initial contracts sa umaga bukas. Ang araw ay lumulubog sa bay window ni Elena. Nagpapahid ng golden light sa kwarto, kung saan sumang-ayon ako na ibenta ang 25 taon ng aking buhay. Pero sa unang pagkakataon mula sa nakakagulat na tawag na iyon, naramdaman ko ang isang bagay na nawawala ng matagal. Control. Paano ang 9 oras am? Ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang usok. At napagtanto kong naghihintay si Benito ng sagot na magbabago ng lahat. Ang lolo na oasan sa halway, ang 15th anniversary gift ni Elena sa akin, ay tiktak ng matatag sa katahimikan. 9 oras ang mukhang perpekto. Pagkatapos umalis ni Benito nang may pangako ng contracts at closing timelines, nakatayo akong mag-isa sa bahay na malapit nang mapunta sa iba. Ang gabi na liwanag sa mga bintana ni Elena ay nagpapahid ng golden sa lahat, na parang larawan ng buhay na aking iiwan. Pero hindi kalungkutan ang naramdaman ko. Ito ay anticipation. Dumating si Benito kinabukasan ng may contracts, isang notary, at kape para sa lahat. Ang uri ng professional efficiency na palagi kong iginagalang. Binasa ko ang bawat linya ng may thoroughness na gumawa sa akin ng mabuting engineer. Sinusuri ang details na parang sinusuri ko ang blueprints. Sale price, 50 million. Cash purchase, closing date, 1-0 business days mula signing. Ang notary, isang middle-aged woman na may kindayes, ay naglakad sa akin sa bawat signature. Minimal contingencies, ang title search at final walkthrough lang. At pwede akong manatili sa bahay sa 30 araw pagkatapos ng closing kung kailangan. Iyon ang tama, G-Pace. Kahit karamihan ng sellers ay mas gustong lumipat ng mas maaga sa halip na huli. Para sa peace of mind. Peace of mind. Halos tumawa ako. Ang tanging peace of mind na magkakaroon ako ay mula sa pagkakita sa mga mukha ni na Catalina at Julio kapag natuklasan nila kung ano ang ginawa ng kanilang pabigat. Nilagdaan ko ang aking pangalan ng may matatag na mga kamay. At ganoon na lang, ang proseso ay nagsimula na. Ang unang 3 araw ay lumipas sa blur ng paperwork at inspections. Nagsimula ang title company sa kanilang search sa mga dekada ng records. Nagpadala ang investors ng kanilang team. Isang pulit crew na pinuri ang aking workmanship at walang nakitang ireklamo. Talagang alam ng iyong biyenan kung ano ang ginagawa niya. Sabi ng isa sa kanila sa hair. Dahil inaakala nila na wala na ako. Ang flows na ito, ang electrical work, lahat top quality. Araw 4 hanggang 6, naging ako ang lalaking may secret mission. Nag-research ako ng apartments online. Naghahanap ng maliit pero comfortable.
Isang lugar kung saan makakapagsimula ulit ako ng may halos 50 milyon sa bangko. Natagpuan ko ang isang lugar sa Pasig. Isang senior community na may golf courses at community center. Ang uri ng lugar na minsan naming pinag-usapan ni Elena para sa aming golden years. Tinawagan ko rin ang storage facilities. Pinaplano kung alin sa mga bagay ni Elena ang itatago ko at alin ang iwan para sa bagong owners. Ang kanyang tsena, definitely ang kanyang jewelry box, ang photo albums, ang essentials ng buhay na pinagsamahan. Araw 7 hanggang 9 ay nagdala ng kakaibang confidence na hindi ko naramdaman sa mga taon. Bawat umaga ay gumigising ako na alam na isa pang hakbang na mas malapit sa kalayaan. Isa pang hakbang na mas malapit sa pagpapakita sa aking anak na babae na ang kanyang lito na matandang ama ay mas matalas kaysa sa inaakala niya. Si GNG, Pez mula sa kapitbahay ay napansin ang activity. Nagtatanong tungkol sa inspectors at official-looking people. Ilang trabaho lang na ginagawa, sinabi ko sa kanya, kinamuhian ng half-truth. Pero alam na ang buong katotohanan ay makakalata sa neighborhood bago ako handa. Sa araw 8, tinawagan ako ni Benito nang may final confirmation. Lahat ay on track para sa closing bukas. G. Santos. Thrilled ang buyers sa inspection results. Makukumpleto ang wire transfer sa parehong araw. Makaka-access ka agad sa funds. Ang gabing iyon, nag-back ako ng isang suitcase na may damit at personal items. Hindi dahil lumilipat na ako, pero gusto kong handa para sa anumang bagay. Tiningnan ko ang larawan ni Elena sa aming dresser at bumulong. Sana maintindihan mo kung ano ang ginagawa ko. Dumating ang umaga ng Biyernes ng maliwanag at malinaw. Ang uri ng araw ng tagsibol na sinasabi ni Elena na may nila sa pinakamaganda nito. Maingat akong nagbihis sa aking pinakamabuting suite. Hindi ang funeral suite, pero ang navy na binili ni Elena para sa akin sa graduation ni Catalina sa college. Ang title company office ay puno ng professional efficiency at congratulations. Ang buyers ay kinatawan ng kanilang attorney. Isang sharp woman na double-checked ang bawat document. Si Benito ay humawak ng paperwork na parang konduktor na namumuno ng orchestra. G. Santos, kung lalagda ka rito at rito, isang initial roon. Bawat signature ay parang pagputol ng chain. Ang deed transfer, ang settlement statement, ang final acknowledgement na 1,200 at 47 Acacia Street ay hindi na kay Ramon Santos. At ito ang iyong wire transfer confirmation. 50 million less closing costs ay na-deposit sa iyong account. Tinitigan ko ang mga numero sa papel. Higit na pera kaysa sa nakita ko kailanman sa isang lugar. Higit na pera kaysa sa pinangarap ni na Catalina at Julio na ma-access ng kanilang pabigat. Nag-shake hands kami sa paligid. Lahat na siyahan sa smooth transaction. Si Benito ay naglakad sa akin papuntang truck. Nangangako na manatiling makipag-ugnayan kung kailangan ko ng real estate services ulit. Tama ang iyong choice, G. Santos. Minsan ang fresh start ay eksakto kung ano ang kailangan natin. Nagmaneho ako pauwi sa mga neighborhood na kilala ko sa 25 taon. Lampas sa elementary school kung saan natuto si Catalina magbasa. Lampas sa park kung saan naglalakad kami ni Elena tuwing linggo umaga. Pero sa halip na nostalgia, naramdaman ko ang liberation. Huminto ako sa aking driveway at naupo sa aking truck. Tumingin sa bahay na hindi na akin. Ang mga susi sa front door ay mabigat sa aking palat. Pero bukas, ibibigay ko sila sa bagong owners at lalayo sa chapter na ito ng aking buhay. Si Catalina at Julio ay due back mula sa Maynila sa 3 araw. Darating sila, inaasahan na makita ang kanilang mapagpasalamat. Manageable na ama, handa nang i-pack off sa kanilang resort. Sa halip, makakakita sila ng walang laman na bahay at isang lesson na hindi nila malilimutan. Bumaba ako sa aking truck at naglakad papuntang front door ko. Inaabot ang aking telepono para gawin ang susunod na tawag sa plano na mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Ang makina ay tumitik sa paglamig sa aking driveway. Pero hindi ko kayang patayin. Naupo akong nakatitig sa bahay na itinayo ko sa aking sariling mga kamay. Ang bahay na ngayon ay mapupunta sa estranghero. Ang bahay kung saan inaasahan ni na Catalina at Julio na bumalik at makita ang kanilang mapagpasalamat. Manageable na ama na naghihintay na i-ship off. Ang mga susi sa front door ay parang lead sa aking palat. Bagong owners o hindi, may access pa rin ako sa 30 araw. Sapat na oras para makumpleto kung ano ang sinimulan ko. Nagmaneho ako sa Starbucks sa Avenida ng Makati at nagpark sa lot. Matatag ang mga kamay habang tinatawagan ang directory assistance para sa 24 how locksmith. Ang emergency fee ay magkakahalaga ng extra, 12,000, pero hindi na concern ang pera. AA Emergency Locksmith. Ito si Eduardo speaking. Kailangan kong palitan ang lahat ng door locks ko ngayon. Urgent ito.
Anong time frame ang inyong tinitingnan? Sir, as soon as possible. Pwede akong magbayad ng cash. Pwede ako roon sa 2 oras. Address. Pabalik sa bahay, naghintay ako kay Eduardo sa aking truck. Pinapanood si GNG Perez na nagdididilig ng kanyang hardin sa kapitbahay. Kumaway siya at kumaway ako pabalik. Ang aking dibdib ay mahigpit sa kalaman na nagsisinungaling ako sa lahat ng nagmamalasakit sa akin. Dumating si Eduardo sa isang van na puno ng tools at hardware. Isang lalaki sa kanyang 50s na malinaw na nakakita ng bawat uri ng lock emergency na iniaalok ng Maynila. Security issue, sir. Tanong niya, pinag-aralan ang aking front door. Bagong ownership situation. Better safe than sorry. Tumango siya na parang narinig na niya noon at nagsimulang magtrabaho. Pinanood ko siyang alisin ang locks na ininstall ko, 15 taon na ang nakalipas. Ang brass hardware na pinili ni Elena dahil tumutugma sa aming door knocker. Quality locks ito, komento ni Eduardo habang nagtatrabaho. May nakakaalam kung ano ang ginagawa nang ininstall nila ito. Ako iyon. Gusto ko ng tama ang mga bagay. Ang bagong locks ay silver sa halip na brass, modern sa halip na traditional. Iba ang pag-click ng sinusubukan ni Eduardo. Mas sharp, mas mechanical sound kaysa sa luma. Narito ang inyong bagong case, sir. 3 kopya ng bawat. Front door, back door, at garage side entrance. Inabot sa akin ni Eduardo ang isang ring ng case na pakiramdam na banyaga sa aking palat. Iyan ay 25,000 na may emergency fee. Binayaran ko ng cash mula sa aking wallet. Alam na walang paper trail na magkukonekta kay Ramon Santos sa transaksyong ito. Pagkatapos umalis ni Eduardo, nakatayo akong mag-isa sa aking walang laman na bahay at nagsimula ang pinakamahirap na bahagi. Pagpak ng 25 taon ng buhay sa maaari kong dalhin. Unang pumasok sa aking suitcase ang jewelry box ni Elena, kasama ang aming wedding photos, at ang nobela na binabasa niya nang mamatay siya. Bookmark pa rin sa page 247, ang aking engineering certificates, aming mahalagang documents, ang paboritong cookbook ni Elena na may handwritten notes sa margins. Iniwan ko halos lahat ng iba. Ang furnitura na nagsasabi ng aming kwento ay kailangang manatili. Ang photo albums na nag-chronicle ng pagkabata ni Catalina. Ang mga damit ni Elena na nakasabit pa rin sa aming closet. May amoy pa rin ng kanyang pabango. Habang nagpapak, tinawagan ko ang Sunset Manor Apartments sa aking telepono. Ipinapaliwanag na kailangan ko ng furnished 1-bedroom agad. May magandang unit available para sa immediate occupancy. Sabi ni GNG Chen, ang property manager. Month-to-month lease. Kung gusto mo ng flexibility, kukunin ko iyan. Nakipagkita ako kay GNG Chen sa apartment complex 1 oras pagkatapos. Isang katamtamang pero malinis na building na designed para sa seniors na may community center at well-maintained grounds. Ang 1-bedroom unit ay simple pero comfortable. Furnished na may lahat ng kailangan ko para magsimula ulit. Cash deposit ay perfectly fine. G. Santos. Kailan mo gustong lumipat? Ngayong gabi. Bahagyang tumaas ang kilay ni GNG Chen. Pero hindi siya nagtatanong. Nilagdaan ko ang lease at inabot ang first month's rent plus deposit. Halos 170,000 na parang imposible na gastusin ng kasyual 2 linggo na ang nakalipas. Habang naglulod ng aking kotse sa lumulubog na takip-silim, nahuli ko si GNG Perez na nanonood mula sa kanyang bintana. Kumaway siya ulit, at naramdaman ko ang bigat ng lahat ng relasyon na aking pinuputol. Lahat ng connections na pinilit akong putulin nina Catalina at Julio. Gumawa ako ng isang huling lakad sa walang laman na kwarto. Ang aking mga hakbang ay umalingaw-ngaw ng iba ngayon na mapupunta ang bahay sa iba. Sa kusina kung saan tinuruan ni Elena, si Catalina na magbake ng Christmas cookies. Sa living room kung saan pinanood namin si Catalina na magbukas ng regalo tuwing umaga ng Pasko. Sa aming kwarto kung saan hinawakan ni Elena ang aking kamay sa kanyang huling hininga habang tumutunog ang mga makina sa paligid namin. Pasensya na, honey. Sinabi ko ng malakas sa memorya ni Elena. Pero may intindihan mo. Palagi mong sinasabi na masyado akong mapagbigay para sa aking sariling kabutihan. Niloko ang bagong locks at nagmaneho palayo sa Acacia Street sa kung ano ang maaring huling pagkakataon. Ang aking rear view mirror na puno ng buhay na aking iwan. Lumulubog ang araw nang makarating ako sa Sunset Manor. Ang aking kotse na puno ng essentials ng aking existence. Dinala ko ang aking suitcase sa aking bagong front door. Nagkamali-kamali sa unfamiliar case sa unfamiliar locks. Sa loob ng maliit na apartment, inihulog ko ang aking suitcase at agad na inabot ang aking telepono. Ang final phase ng aking plano
ay nangangailangan ng isa pang tawag. Isa pang piraso ng puzzle na magbibigay kina Catalina at Julio ng sorpresa ng kanilang buhay. Ang apartment ay parang motel room. Functional pero soulless na may generic furniture at ang lingering smell ng industrial carpet cleaner. Nakatayo kung hawak ang aking telepono, ang larawan ni Elena na position na sa nightstand. Sinusubukang magdesisyon kung aling bangko ang pinakamahusay na magpoprotekta ng halos 50 milyon mula sa mga anak na akala nila nararapat sa kanila. Binuksan ko ang aking laptop sa maliit na dining table at nagsimulang mag-research ng banks na dalubhasa sa large deposits. Nahuli ng Colorado Community Bank ang aking atensyon. Mas maliit kaysa sa major chains na may focus sa personal service at discretion. Eksakto kung ano ang kailangan ko. Colorado Community Bank, Private Banking Division. Ito si David Morrison. G. Morrison. Ang pangalan ko ay Ramon Santos. Kailangan kong magbukas ng account para sa substantial deposit na halos 50 milyon. Ang brief pause sa kabilang linya ay nagsabi sa akin na nagre-recalculate si David ng kanyang araw. Kami ay absolutely delighted na makatrabaho kayo, G. Santos. Kailan magiging convenient ang consultation? Lunes umaga, 9 oras ang perpekto. Ihahanda ko ang lahat. Ang weekend ay lumawig sa akin na parang uncharted territory. Hindi pa ako nakapamuhay kahit saan maliban sa bahay na itinayo namin ni Elena ng magkasama. Ang maliit na apartment na ito ay parang Excel. Pero Excel BY choice. Aking choice, hindi nila. Sabado umaga, gumawa ako ng kape sa unfamiliar kitchenette at methodical na nag-unpack ng aking mga gamit. Ang jewelry box ni Elena sa dresser, ang aking engineering awards sa bookshelf, ang aming wedding photo sa tabi ng kama, kung saan matutulog akong mag-isa sa espasyo na hindi pa nakakilala sa presensya ni Elena. Nagmaneho ako sa grocery store at bumili ng pagkain para sa isang tao. Simple meals, wala na nangangailangan ng uri ng cooking na minahal ni Elena. Ang checkout clerk, isang batang lalaki na may kindayes, ay nagtatanong kung bago ako sa AIA. Bagong lipat lang, sinabi ko sa kanya. Starting fresh. Linggo umaga, natuklasan ko ang coffee shop na tinatawag na Brews and Views, 3 blocks mula sa aking apartment. Ang barista, isang batang babae na nagngangalang Sarah, na may purple streak sa kanyang buhok, ay gumawa ng uri ng strong coffee na gusto ko. Bago ka rito, obserba niya, hindi prying, friendly lang. Retired engineer, sinabi ko, naghahanap ng quitter life. Well, nahanap mo ang tamang neighborhood para roon. Karamihan ng aming customers ay pretty mellow. Naupo ako sa bintana na may aking kape. Pinapanood ang mga tao na naglalakad ng aso at nagtutulak ng strollers. Namumuhay ng uri ng normal na Sabado, umaga na pinahahalagahan namin ni Elena noon. Pero sa halip na kalungkutan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa mga buwan. Anticipation. Lunes umaga, nagbihis ako sa aking pinakamabuting suite at nagmaneho sa Colorado Community Bank. Si David Morrison ay mas bata kaysa sa inaasahan ko. Siguro 45, na may professional warmth na mula sa paghawak ng life savings ng tao. G. Santos, ano ang nagdadala sa iyo sa Colorado Community Bank? Kamakailan kong naibenta ang aking family home. Kailangan ko ng fresh start sa isang institution na pinahahalagahan ang personal relationships kaysa sa transaction fees. Tumango si David ng may tunay na pag-unawa. Dalubhasa kami sa eksaktong uri ng service na iyan. Sabihin mo sa akin ang inyong needs. Maingat kong ipinaliwanag ang aking sitwasyon. Isang balo na naibenta ang kanyang family home at nangangailangan ng secure, accessible banking. Si David ay nagtatanong ng thoughtful questions. Hiniprying lampas sa kailangan para sa account setup. Kailangan kong i-wire ang funds mula sa aking previous bank. Ipinaliwanag ko. No problem at all. Pwede nating simulan ang transfer na iyan ngayon. At dapat ay mag-clear ang funds sa Miracles. Inihanda ni David ang paperwork ng may quiet efficiency. Online banking, debit card, at checkbook, lahat standard services. Given ang amount, inirekomenda ko rin ang aming premium account package para sa additional security features. Nilagdaan ko ang documents na gumawa sa akin ng official client ng Colorado Community Bank. Customer number 800 at 47,200 at 73 na may access sa halos 50 milyon na hindi makikita ni Catalina at Julio. Martes at Miyerkules ay lumipas sa kakaibang RYTM ng aking bagong routine. Umaga na kape sa Brews and Views. Naalala ni Sarah ang aking order at nagtatanong tungkol sa aking weekend. Hapon na lakad sa neighborhood. Natutuklasan ang maliit na park na may benches kung saan ang iba pang retirees ay nagpapakain ng kalapati at nagbabasa ng dyaryo. Miyerkules hapon.
Tinawagan ako ni David nang may balita na naghihintay ako. G. Santos, matagumpay na nag-clear ang inyong funds. Fully active na ang inyong account. Ibinaba ko at tumingin sa paligid ng aking maliit na apartment. Sa larawan ni Elena na nakamasid sa akin mula sa nightstand. Sa simple na buhay na aking itinayo mula sa wreckage ng pagtataksil ng aking anak na babae. Sa unang pagkakataon mula sa pagkamatay ni Elena, naramdaman kong tunay na in control ng aking sariling destiny. Miracles gabi. Naupo ako sa aking single chair. Hindi ang reading chair ni Elena. Hindi ang recliner kung saan narinig ko ang pagtataksil ni Catalina. Isang plain chair lang sa plain room na lubos na akin. Binuksan ko ang aking laptop at I type ang mini surveillance cameras sa search bar. Ang aking mga daliri ay nag-hover sa keyboard. Alam na ang i-order ko ay makakakuha ng final act ng aking revenge. Si Catalina at Julio ay babalik sa Biyernes. Inaasahan na makita ang kanilang mapagpasalamat na matandang ama na handa ng pamahalaan. Sa halip, matutuklasan nila na ang kanilang pabigat ay naging kanilang pinakamalaking problema. Ang search results ay pumuno sa aking screen na may dose-dosenang surveillance options. Mula sa obvious security cameras hanggang devices disguised as everyday objects. Pagkatapos ng 30 minuto ng research, natagpuan ko kung ano ang kailangan ko. Isang wireless mini camera hidden inside na parang phone charger. Ang specifications ay perpekto para sa aking engineering mind. Wi-Fi enabled na may smartphone app e-control, motion-activated recording, 12-hour battery life, at crystal clear video quality. Pinakamahalaga, pwede itong mag-stream ng live footage diretso sa aking telepono mula kahit saan na may internet access. Ini-order ko ito ng may expedited shipping. Nagbabayad ng extra, 2,200 para garantiya ang Huwebes delivery. Ang total cost ay 8,300. Isang amount na magpapahintay sa akin 2 linggo na ang nakalipas, pero bahagyang nakarehistro ngayon. Sa kamera na ini-order, lumipat ako sa susunod na crucial element. Ang note na magpapaliwanag ng lahat kina Catalina at Julio kapag natuklasan nila na hindi na gumagana ang kanilang case. Ang unang draft ay masyadong galit. Masyadong raw sa sakit ng kanilang pagtataksil. Ang pangalawa ay masyadong malamig. Nawawala ang personal devastation na kanilang ginawa. Sa ikatlong draft, natagpuan ko ang tamang tono, dignified, pero devastating, loving, pero final. Sumulat ako sa aking careful engineers, handwriting ang penmanship na palaging pinupuri ni Elena. Mahal na Catalina at Julio, kung binabasa ninyo ito, ibig sabihin perpekto ang aking plano. Narinig ko ang inyong phone conversation tungkol sa paglalagay sa akin sa home for the aged dahil pabigat na ako. Narinig ko kayong nagkalkula kung magkano ang makukuha ninyo sa pagbebenta ng aking bahay. Naibenta na ang bahay sa 50 milyon cash. Ang pera ay ligtas sa aking bagong bank account kung saan mananatili ito. Lumipat na ako sa isang lugar kung saan pinahahalagahan ako. Hindi tinotolerate. Huwag kayong mag-alala sa akin. Mag-alala kayo sa inyong sariling housing situation. Ang inyong mga gamit ay napak na at nasa storage sa Manila Moving and Storage sa Avenida ng Makati. May 30 araw kayo para kunin bago magsimula ang storage fees. Binigyan ko kayo ng lahat ng mayroon ako sa loob ng 42 taon. Binayaran ninyo ako sa pamamagitan ng pagpaplano na i-warehouse ako para makapagnakaw ng gawa ng aking buhay. Sana sulit ang lesson sa halaga. Mahal, tatay. Huwebes umaga, dumating ang FedEx truck sa aking apartment na may maliit na box na naglalaman ng aking surveillance equipment. Ginugol ko ang 1 oras sa aking kusina na sinusubukan ang device at natututo sa smartphone app. Ang video quality ay remarkably clear. Ang audio sharp ng sapat para makakuha ng bulong na usapan. Huwebes hapon, nagmaneho ako sa aking dating bahay sa huling pagkakataon. Ginamit ko ang garage door opener na hindi ko pa ibinigay kina Catalina at Julio parking sa loob para iwasan ang tanong mula sa kapitbahay. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay habang lumalapit ako sa front door na may bagong case. Sa loob, amoy pa rin tahanan ang bahay, ang lavender sachets ni Elena, ang lemon oil na ginagamit ko sa wooden furniture, ang faint residue ng 25 taon ng family dinners. Pero may bagong additions na nagpahigpit sa aking dibdib. Mga suitcase ni na Catalina at Julio sa hagdan. Ang kanilang mails na nakakala sa kitchen counter. Ebidensya na ginagamot nila ang aking bahay bilang personal storage facility nila. Habang pinaplano ang aking Excel, inilagay ko ang camera charger sa front door outlet. Inyang gulo ng perpekto para makunan ang sinumang papasok. Ang view sa aking phone app ay nagpapakita ng buong entryway. Kasamang spot kung saan plano kong isabit ang aking note. Sinubukan ko ang motion detection.
Naglalakad na pasok at palabas ng frame, hanggang nasiyahan ako na makakakuha ang system ng bawat sandali ng kanilang pagbabalik. Pagkatapos ay tinapi ko ang envelope sa loob ng front door sa A-level, kung saan hindi nila maaring makaligtaan. Nakatayo sa aking living room sa huling pagkakataon. Hinaplos ko ang mantle kung saan nakaupo ang larawan ni Elena sa loob ng 23 taon. Ang bagong owners ay maglalagay ng sarili nilang family photos roon. Gagawa ng sarili nilang memories sa mga kwarto na pinuno namin ni Elena ng pag-ibig. Tapos na, sweetheart, bulong ko sa memorya ni Elena. Justice served. Nilok ko ang bahay sa aking bagong key. Sinubukan ang camera feed isa pang beses mula sa aking kotse. At nagmaneho pabalik sa aking apartment. Armado ang motion detector. Fully charged ang battery. At handa ang aking telepono na alertahan ako sa sandaling matuklasan ni Catalina at Julio na hindi na gumagana ang kanilang case. Pabalik sa aking apartment. Naupo ako sa aking chair na may telepono sa kamay. Pinapanood ang walang laman na doorway sa kamera api. Ang timestamp ay nagpapakita ng 6:30 AM Huwebes gabi. Bukas, babalik si Catalina at Julio mula sa kanilang business trip. Siguro pinag-usapan ang kanilang home for the aged plans at gastusin na ang aking pera sa kanilang isip. Wala silang ideya na ang kanilang mapagpasalamat na matandang ama ay naging kanilang worst nightmare. Gumising ako Biyernes umaga na may anticipation ng isang lalaking malapit ng makasaksi ng justice pagkatapos ng mga taon ng injustice. Mas masara ang lasa ng aking kape kaysa sa mga linggo na nakalipas. At kahit ang maliit na apartment ay parang hindi na nakakulong habang naupo ako sa aking chair na may telepono. Ang camera feed na nagpapakita ng aking walang laman na dating doorway. 4:30 AM dapat ay darating na sila. Na-memorize ko ang kanilang travel patterns. Palagi nang pinipilit ni Catalina na umalis sa Maynila ng tanghali para iwasan ang traffic. At si Julio ay nagmamaneho eksakto sa speed limit. Makakarating sila sa aking driveway sa loob ng oras. Tiningnan ko ang larawan ni Elena sa aking nightstand. Sana maintindihan mo kung ano ang ginagawa ko, honey. Iniwan nila ako. Walang choice. 5:15 AM nag-vibrate ang aking telepono sa motion detection. Isang black SUV, kotse ni Julio, huminto sa driveway ng aking dating bahay. Bumibilis ang aking puso laban sa aking ribs habang pinapanood ko ang screen. Si Catalina ay lumabas muna. Nag-inat pagkatapos ng mahabang biyahe. Lumitaw si Julio mula sa driver's side. Hinila ang kanilang suitcase mula sa likod. Gumalaw sila ng may casual confidence ng mga taong umuwi para kunin ang kanilang inheritance. Pinanood ko silang lumapit sa front door. Si Catalina na naghuhukay ng kanyang case mula sa purse, habang inilagay ni Julio ang luggage. Isinuksok niya ang kanyang case sa lock na pinalitan ko kahapon lang. Hindi umikot ang key. Nakakunot noo si Catalina. Tinitingnan ang kanyang keyring. Sinubukan ulit niya. Kinakalikot ang key ng may lumalaking frustration. Weird yan. Ang kanyang boses ay dumating sa aking phone speaker. Hindi gumagana ang aking case. Lumapit si Julio. Ang kanyang ekspresyon na nagbabago mula pagod tungo sa concern. Subukan ko ang back door. Pinanood ko siyang nawala sa side ng bahay, habang patuloy na nagpupumilit si Catalina sa front lock. Nang bumalik si Julio 3 minuto pagkatapos, ang kanyang mukha ay madilim sa alarm. Locked din ang back door, at hindi gumagana ang garage remote. Ang kanyang boses ay may edge ng panik na inaasahan kong marinig. Catalina, may pinalitan ng locks na ito. Ano? Impossible iyan. Hindi pa alam ni tatay ang kahit anong locksmith. Si Julio ay mas maingat na tinitingnan ang front door ngayon. Ang kanyang financial advisor's maid na nakikilala ang trouble nang makita ito. Brand new locks ito. Hindi aksidente ito. Si Catalina ay hinila ang kanyang telepono nang may nanginginig na mga daliri. Tatawagan ko si tatay. Pinanood ko siyang ideal ang aking lumang landline. Ang numero na dinisconnect ko, 3 araw na ang nakalipas. Pagkatapos ng ilang ring, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay sa confusion. Walang sagot. Hindi pa pumupunta sa voicemail. Subukan ang kanyang cellphone. Wala siyang cellphone. Remember, pinag-usapan natin na kumuha siya ng isa para sa emergencies. Ang kanyang boses ay pumutok sa unang hint ng tunay na takot. Si Julio ay tinitingnan ang mga bintana ngayon. Ang kanyang dating confidence na ganap na nawala. Ayan, unlocked iyan. Pwede kitang i-boost pataas. Pinanood ko ang aking anak na babae na umakyat sa kitchen window na sinadya kong iwan na unlatched. Ang kanyang business suite na nahuhuli sa frame. Nawala siya sa loob, at ilang sandali pagkatapos, binuksan ang front door mula sa loob. Pumasok si Julio na may kanilang suitcase.
At pareho silang huminto nang makita ang puting envelope na tinape sa pinto sa A-level. Nanginginig ang kamay ni Catalina habang hinila ang envelope na may pangalan niya at ni Julio na sinulat sa aking careful script. Sumandal ako sa aking apartment chair. Telepono na hinigpitan sa parehong kamay habang pinupunit niya ang seal. Gumalaw ang kanyang mga mata sa aking mga salita. Si Julio na nagbabasa sa kanyang balikat. Pinanood ko ang pagbabago ng kanilang mukha. Confusion tungo sa shock, tungo sa disbelief, tungo sa horror. Naibenta niya ang bahay. Ang boses ni Catalina ay tumaas sa near shriek. Paano niya ito magagawa sa atin? Kinuha ni Julio ang note mula sa kanyang kamay. Binasa ulit na para magbabago ang mga salita. Manipulative na matandang bastard iyan. Nilalaro niya tayo sa buong oras. 50 milyon. Umiyak na si Catalina ngayon. Ang kanyang careful makyup na tumutulo sa kanyang pisngi. Pinanatili niya lahat. Ang perang iyan ay para sa ating kinabukasan. Iyong kinabukasan. Sumabat si Julio. Ang kanyang mask ng devoted son-in-law sa wakas ay nawala. Ito ang iyong ama, Catalina. Dapat ay mas mahusay mong hinawakan ito. Kasalanan ko. Umikot siya sa kanya years ng suppressed resentment na umuusbong. Ikaw ang nagsabi na pabigat na siya. Ikaw ang nag-push para sa home for the aged. Well, pabigat nga siya. Tingnan mo kung ano ang ginawa niya sa atin. Si Julio ay nag-gesture ng malawak sa kwarto na hindi na kanila. Walang bahay tayo. Mag-expire ang lease natin sa susunod na linggo. Ang beautiful irony ay hindi nawala sa akin. Nag-away sila sa aking living room tungkol sa pagiging homeless. Gaya ng plano nilang gawin akong homeless sa kanilang home for the aged. Tawagan ng lawyer. Desperado sabi ni Catalina. Dapat may magagawa tayo. Hindi niya pwede ibenta ang bahay ng walang sabi sa atin. Sa anong pera? Ang boses ni Julio ay puno ng contempt. Kung nakalimutan mo, nawalan ako ng trabaho, 6 na buwan na ang nakalipas, at ang iyong marketing salary ay halos sakto sa car payments natin. Kung dayon kumuha ng isa pang trabaho. Saan mo iniisip na may financial firms na naghihintay na kumuha ng advisors na na-fire dahil sa questionable transactions? Pinanood ko ang mukha ng aking anak na babae na nawasak habang napagtanto niya ang buong saklaw ng kanilang sitwasyon. Walang bahay, walang inheritance, walang savings, at ang unemployable status ni Julio sa wakas ay nahayag. Paano siya magiging cruel? Bulong niya. Sa parehong paraan na cruel kayo nang tawagin ninyo, siyang pabigat, at pinlano na iway house siya. Sumabat si Julio. Mas matalino ang matanda kaysa sa atin pareho. Sa aking phone screen, pinanood ko silang bumagsak sa aking lumang furniture. Furniture na mawawala bukas kapag kinuha ng bagong owners ang possession. Inilibing ni Catalina ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, habang si Julio ay nakatitig sa aking note na may ekspresyon ng isang lalaking sa wakas ay naintindihan na na-outplay siya. Pinatay ko ang camera feed. Nakita ko na sapat. Naglakad papuntang maliit na kusina ko. Binuksan ang bote ng paboritong wine ni Elena na iningatan ko mula sa bahay. 218 Bordeaux na iningatan namin para sa special occasion na hindi dumating. Nagbuhos ako ng isang baso at itinaas ito papuntang larawan ni Elena. Para sa iyo, aking mahal, justice served. Ang wine ay lasang tagumpay. Natuto sila kung ano ang mangyayari kapag kinagat ang kamay na nagpapakain sa iyo. Nag-vibrate ang aking telepono sa text mula sa unknown number. Siguro si Catalina na sinusubukang abutan ako sa bagong paraan. Binura ko ito nang hindi binabasa at pinatay ang telepono ng lubos. Naglakad papuntang bintana ko. Tumingin sa labas sa skylin ng Maynila na pininturahan ng ginto ng lumulubog na araw. Sa isang lugar sa buong lungsod, ang aking anak na babae at kanyang asawa ay nahaharap sa consequences ng kanilang cruelty. Sa isang lugar sa aking dating bahay, natututo sila na ang kanilang pabigat ay naging kanilang pinakamalaking problema. Sa unang pagkakataon sa 2 taon mula sa pagkamatay ni Elena, naramdaman kong lubos na malaya. Hindi na ako pabigat ng sinuman. Ako na ulit ang aking sariling tao, na may sariling pera, sariling choices, at sariling kinabukasan na lumalawig sa akin na parang bukas na kalsada. Si Ramon Santos ay umalis na sa building, at hindi na siya babalik. Kung gusto mo ang kwentong ito, mangyaring ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong impressions ng kwentong ito sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.